karang taon. Siguro implementation na lang niyan. I don't think we need to NIMFA, I don't think we need to create any more laws. I don't think NIMFA we need to amend any more laws. Napakahigpit po ng Anti-Smuggling Act, Agricultural Smuggling Act na napirma ni President Marcos. It needs political will. Siguro, magmura na ang Pangulo. Di ba? Magsalita na sa napura. Ikukulong ko kayo para matakot sila. Yan ang siguro kailangan ng gawin ng Pangulo. Kasi alam ko, puso ng Pangulo nasa taong bayan, lalo sa ating mga magsasaka. Because he was Secretary of Agriculture, concurrent Secretary of Agriculture for at least a year. And so, nasa puso po niya ang adikain ng ating mga magsasaka. Ang gusto po ng ating magsasaka at ating kababayan na magkaroon po ng murang bigas sa merkado. It needs political will. At this point in time, I don't know what else we can do in the Senate and the House of Representatives. Dinagyan po natin, heinous crime na po yung agricultural smuggling. Heinous crime. Pag may mahuli po kayo sa bodega na napakaraming sakong bigas na hindi po gumagalaw at hindi nyo ilalabas, I think the penalty is very strict, no? Over 20 years. Ang jail time, fines of billions of pesos or tens of millions of pesos. Napakabigat. Kaya ang kailangan natin, political will. The President really this time has to show the teeth of government in processing this. Para sa ganun ay bumaba po ang presyo ng bigas sa merkado. Dapat magmura na ang presidente natin, lalo-lalo na dito sa presyo ng mga agricultural commodities dahil sa pag-aabuso nitong mga cartel na ito, whether it's a tomato cartel, rice cartel, vegetable cartel. Kailangan magalit na po ang ating Pangulo. Huwag po siyang maging forgiving. At ilabas na po ang pangil na ilagay po natin sa batas ng Anti-Agricultural Smuggling Act. So yan nga, no, nagsalita na itong si Senador Mig Zubiri sa isyu ng pagmahal ng bigas at ilan pang mga produktong agriculture. Sa interview niya kasi sa ANC, no, nagtanong isang host na bakit daw tila baga hindi daw epektibo itong ginawa ng ating Pangulo na pagbaba sa tarif. Di ba? Hindi mo tandaan nyo, parang inalis natin yung tarif para, tarification para itong mga malalaking mga businessman ay makapag-import na ng bigas ng malaya. So ang problema parang hindi naman daw epektibo, parang naging worse pa, no, sa kabila ng pagluwag ng ganyang pagluwag sa importation, tila baga hindi rin namang epektado. Sa totoo lang yung kawawa itong ating mga magsasaka talaga na nagtatanim sa atin. Mali kasi, sakita ko kasi itong ginagawa ng gobyerno, napakamali. Parang kasi, ang bansa natin mga kabanat, kung iintindihin mo talaga yung galawan ng mga ay parang ang nagpapatakbo ng iilan talagang parang sindikato no? Parang mga sindikato ng mga negosyante. Parang nangyari itong mga negosyante, nakokontrol nila yung galawan ng ating bansa. Kaya nilang pamahalin, kaya nilang pamurahin itong ating kaya nga sinabi niya ni Senador Mig Zubiri, dapat magmura ng ating Pangulo, no? Kasi alam niyo, sa isang namumuno dapat mayroong kamay na bakal Kasi leader ka Leader ka. Tingnan mo lang sa isang bahay. Kung ikaw yung padre di pamilya, kumbaga ikaw yung tatay, ikaw yung parang wala kang power, di ka nga, paano ka susundin ng mga anak mo? Ganyan din sa sana sa presidente. Dapat talagang talagang unlike, di ba? Pag ihambing natin si President Duterte at President Marcos, si President Duterte, bagamat gano'n lang yun ang bunga yun, di ba? Pero may makikita mo talaga na yung nasa baba ay talagang susunod sa kanya Dito kay President Marcos, mayroon pa nagsasabi na mga kalapit talaga sa kanya na itong si President Marcos daw ay parang nakokontrol
Ibig sabihin, parang yung ginagawa ni President Bongbong Marcos, iba sa kanyang iniisip. Kasi nung tumakbo yan sa eleksyon, ang talagang yung pangunahing plano yan ni President Bongbong Marcos, itong agriculture eh. 'Di ba? Yung matandaan si President Bongbong Marcos ay nagkaroon pa yan ng naging DOH Department of Agriculture Secretary pa yan. Pero ang problema, parang wala din naman nangyari sa kanyang pag-upo, no? Eh tama itong sinabi ni Senador Mig Zubiri na itong si President Bongbong Marcos ay magmura na, no? Magmura na. Kung bang ibig sabihin, hindi ibig sabihin mura ng mura. Yung pagmumura mo, may reason ba? Kagaya kay President Duterte. Nagmumura si President Duterte, hindi yung mura na wala sa lugar eh. Talagang minumura niya yung mga taong nagko-control. Kasi parang sinasabi dito ni Mig Zubiri, parang may nagko-control talaga, no? Parang mayroong mga sindikato, ibig sabihin yung mga tinatawag nilang tinatago yung bigas para kukontrolin magmahal ng bigas. President Bongbong Marcos meron lang 6 years na panunungkulan eh. Kaya nga kayo sa loob ng 6 years, mayroon na lang 3 years pala. 3 years na lang yung natitira sa kanyang pamumuno. Imagine mo, sa loob ng 3 years na parang makailan lang, no? Naka 3 years na pala siya. Pero hindi ko lang alam kung anong nakikita niyong achievement ni President Bongbong Marcos. Parang hindi ko magits eh. Mayroon ba talaga na ang pinaka-priority? Sana, ang isa kasing namumuno, halimbawa, President Bongbong Marcos, dapat mayroon siyang dalawang bagay na doon talagang focus sa doon eh. Halimbawa, sa Department of Agriculture, kung talagang yun talaga yung puso niya, sana pinukusan niya talaga ng gusto. Diba? Pero parang nangyari, wala eh. Tingnan mo yung pataba, napakamahal. No? Napakamahal. Maaray nga yung mga diba? Parang hindi natutukan eh. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni President Bongbong Marcos. Nag-iikot na ba niya sa bansa? Di ba? Ikot ng ikot. Di ba alam kung ano bang ginagawa. Minsan, alam mo, binuto ko yan. Pero, sasabi ko, parang, nakikita natin kasi naano lang natin si President Bongbong Marcos, hindi sa kanyang katangian, kundi nadala lang natin yan eh. Dahil Marcos yan eh. Di ba? Kasi kung tituusin mo, bagamat maraming bumatios, yung tatay kasi yan, iba, sinabi ni President Duterte nung tumakbo yan, weak leader itong si President Bongbong Marcos. Talagang, pag nagsalita si President Duterte talaga, mayroon talagang prueba eh, at saka maging makatotohanan talaga, di ba? Nagkaroon yan, hindi, bagamat hindi niya binanggit, pero sinabi ni President Duterte kasi nung kampanya na mayroon tumatakbo, di ba? Re-repeat ko lang, ito kay on record naman ito, na mayroong tumatakbo na humihit-hit, anak ng dating sikat, di ba? Sikat yun, ito daw ang tumatakbo na ito, weak leader, di ba? Weak leader. Talagang ginawa ni President Duterte talaga yun, babala pala talaga yun. Babala talaga yun sa mga botante. Nga lang, medyo hindi natin binigyan ng pansin eh. Ako nga, nagkaroon pa ako ng batikos doon kay President Duterte. Sinabi niya kasi alam ko naman talaga kung sinong tinutukoy niya eh. Kasi doon natutukoy ko na ang tinutukoy talaga doon ay si President Bongbong Marcos. Kasi, ang sabi niya, except of the father. Kasi yung father talaga yon si President Bongbong Marcos. Talagang, ang tatay noon, talagang maraming namamangha naman talaga doon. Maraming nagagalit dahil sa tinatawag na pagdeklara ng martial law, pero marami naman talagang natutuwa doon dahil totoo naman talagang kalaban ni President dating President Ferdinand Marcos noon ay itong mga rebelde kaya hindi siya nagdeklara ng martial law, baka naging komunista na tayo sa panahon natin ngayon, di ba? Hindi natin alam kung ang pagiging komunista naman natin ay yun palang susi para kay Oswald sa ating mas hindi natin alam. Pero mas maganda na lang sa yun kasi may kalayaan tayo mga kabanan. Nga lang, ang problema kasi itong mamuno natin, alam nyo, ang pinaka major problem talaga sa ating bansa, nakikita ko, itong Congress eh. Parang nakikita natin itong panahon natin ngayon, panahon ni President Bongbong Marcos, itong Congress, hindi talaga nagtatrabaho ng tama eh. Hindi nagtatrabaho. Parang ginugol na nila yung panahon nila sa pagbabatikos. Tingnan mo na nakaupo yan. Nag-file ng impeachment. Tingnan mo mga itsura nila.
tingnan mo mga itsura. Anong naiambag yan sa bayan? Anong nagagawa nilang batas? Minsan si Dilima, kita mo, si Dilima nag-file din ng impeachment laban kay VP Sara. Abogado yan, naging Chief Justice yan. Pero tingnan mo yung naintindihan ba niya yung ginagawa niya? Di ba? Hindi nga, kaya nga sinasabi ko, itong mga anti-Duterte, di bali mo mukhang tanga para mukhang tanga, basta't makapanggigipit lang. Yun ang problema. Kaya kaya itong mga taong ito walang sila yung itong sina Dilima, iba pang mga sila Brusas, sila yung kumbaga sila yung mga taong ayaw ng kapayapaan sa ating bansa eh. Ayaw eh. Panghahabol, si Sara Duterte kailan nila na impeachment. Samantala ang issue nila hindi naman talaga patungkol naman sa confidential fund. Alam naman nila yung issue na yan ay talagang hindi talaga sila, kumbaga, yung impeachment na yan talagang wala talagang basihan, di ba? Yun ang nakakalungkot mga kabanat. Nakikita natin ngayon na sa kabila ng 3 years na ating Pangulo, parang walang concrete na achievement na maipagmalaki man lang natin. No? Unlike kay President Duterte. Kaya tama talaga, dapat magkaroon na ng kamay na bakal itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, kung babalik ito, nakikita ko itong interview ng isang professor ng UP, ay talagang itong gobernador na ito ay weak leader. No? Hindi, ang banggit niya pala dito, incompetent. Kaya daw, ang ginagawa ng mga kongreso ay dinadivert na lang, no? Dinadivert na lang yung issue kasi incompetent daw ito. Hindi ko lang kung sang-ayon kayo dyan, mga kabanat, na incompetent itong ating government. Mga kabanat. Ay, nakakaano talaga. So, yan lang, mga kabanat. See you next video.